Shoutout po sa mga patuloy na sumusuporta ng aking channel, Lihim na Kalooban ng Diyos. Muli ay salamat maging nasa iba't ibang sulok ng mundo na mas lubos na kailangan ng ibang orasyon o kaalaman na maaaring makatulong sa inyong pananatili sa patuloy na pagtataguyod para sa inyong mahal sa buhay. Na ang tanging nais ay magkaroon ng matiwasay na pang-araw-araw na trabaho at pakikitungo ng amo o kasamahan sa trabaho. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. At kung nais mong matuto ng lihim na dasal ng Diyos at kung ito ang mga gusto mong topic, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. Sa mga nagsasanay ng mga kaalaman na naway makadagdag ang ilan sa aking mga binabahagi, kayo ba ay mayroon ng debosyon o medalyon ng San Benito? Kung mayroon na ay maaaring makadagdag itong aking ibabahagi po sa inyo. Disclaimer lamang po, ang video na aking ibabahagi ay para lamang sa may mga lubos na paniniwala at nais mandagdagan ng kaalaman at pagsasanay upang magamit sa pamumuhay. At kung hindi ito ang inyong nais ay maaaring paki-skip na lamang po ang aking video at humanap ng video na inyong nais. Salamat po. Ang pangkumbati ng San Benito. Pasensya na po sa may mga nagre-request, ngayon ko lamang po ito ibabahagi. Dahil ito ay personal ko muna pong sinanay at ginamit bago ko po ito sa inyo ibabahagi. Narito na po at atin na pong simulan. Ang medalyon at orasyon nito ay isa sa may mga pinakamalakas na pamproteksyon na pangkalahatan kung kaya't ito ay aking inirekomenda rin na inyong gawing tangan. Lalo na nasa na nagtatrabaho sa abroad, may mga trabaho na masyadong delikado, maging sa may mga negosyong madaming nakakasalamuha at iba pa. Legal po, malupit na barang o kulam, mga espiritual na pamiminsala sa tao, narito ang orasyon pangkumbati o para sa pakikipagtunggali sa kalaban na makakaliwa. Ito ay ang pangkalahatang proteksyon kung kaya't mainam ito sa pangkumbate. Narito po ang ilan sa mga orasyon na ginagamit. Una ay para sa panggagamot upang masubukan kung espiritual na gamutan ang kakailanganin ay kinakailangan mo munang malaman kung makakaliwa ang namiminsala. Maganda na isang hindi pa bukas na bote ng tubig na hindi pa naiinuman ng pasyente. Unang gagawin ay buksan ang takip ng bote na may lamang inumin ng pasyente at usalin ang orasyon na ito, Actus Nostros Inusua, Asem Disponat Dominus Deus Mirantes, Super Regis Demuit Egosum, at ipainom ang tubig sa pasyente kung ang magiging panlasa nito ay papait o matamis at yak na may namiminsalang espiritu o may gumagawa upang siya ay maperwisyo. Sa puntong ito ay magagawa mo na ang proseso ng pagpapasapi at maging handa sa pakikipagkumbate sa espiritu sa pagpananawagan upang makaharap o makausap ang espiritu nito. Kinakailangan mo ng dignum na stick na maliit upang ipang-ipit sa paa sa pasyente upang panghuli sa espiritu. Kung wala po kayong dignum, gumamit po kayo ng isang balibo ng manok o palito ng posporo.
Papigitin ng pasyente at saka pagrelaksin ng isip at katawan at magdasal ng taimtim sa Panginoong Diyos ang pasyente. Kung handa na ang inyong gagamitin para sa pang-ipit sa daliri sa paa, ay ilapit sa bibig at usalin sa dignum o palito ng posporo o balahibo ng manok ang orasyon na ito. Solamitam Bargarum Bariwarum Seum. 3 beses po itong ulitin. Pagkatapos ay iipit sa daliri ng paa ng pasyente ang dignum. Kapag relax na, ito ay umpisahan ng tawagin ng espiritu ng namemerwisyo sa inyong pasyente. Ito po ang orasyong pangpanawagan sa kapangyarihan ng Ama, ni Verus, ni Adonai, Jehovah Elohim. Tinatawagan ko ang espiritong nagpapasakit sa taong ito, pumarito at pakipag-usap. Hamakam, matam, mekalernam, sanctum, sanctam. Sundin mo ako at sumuko ka. Bokulum, balala, biam, didik, dio, sus. At ikumpas ang iyong kamay na parang nahihigop mo na ang espiritu. Ikumpas ang kamay na para bang mahihigop mo na ang espiritu. Ikumpas papasok sa katawan ng pasyente. Ito po ang orasyon para malaman kung nakapasok na ang espiritu ng namemerwisyo sa katawan ng iyong pasyente. Ay usalin ito sa pang-ipit na dignum sa daliri ng paa. Nak, sipak, pak, tuis, quit, gut, deus. Puh. At iipit na ang dignum mo palito na inusala ng orasyon. Kapag nasaktan ay at may kakaibang ikinilos ang iyong pasyente na iyong naipit ang inusala ng dignum, sinyalis na nasa katawan ng pasyente mo ang espiritu na iyong tinatawagan. Ito pa po ang isang orasyon na pwedeng ibulong sa dignum na iipit sa daliri. Aba, umal. Puh. Kapag tiyak na nakapasok na ang espiritu ay umpisahan mo nang usalin sa dulo ng iyong daliri ang orasyong panggapos o panali upang hindi makawala sa loob ng katawan ng pasyente ang nahuling espiritu. Tutulim, paseg, kase, bigatas, mawas, empas, ete, retirum, hum. Pagkaihip sa dulo ng daliri ay umpisahan ng kumumpas, animo ay tinatali ang paikot sa katawan ng iyong pasyente na para bang pinupuluputan mo ng tali ang katawan ng iyong pasyente. Kung nararamdaman na lumalaban at hindi sumasang-ayon sa iyo ang ikinulong na espiritu ay narito po ang orasyong pamako. Credo signat ine cruce, Christe portat manducaste me, divis sanguinim intelegatim, nescitat signa quam pu. Usalin ito sa dulo ng daliri at ihipan ang idikit sa parte ng katawan ng pasyente at ito ay masakit ang epekto sa espiritu na nakakulong sa katawan ng iyong pasyente. At kung nais mo nang paalisin ang espiritu sa katawan ng pasyente, narito ang proseso. Usalin ang orasyong pampaalis sa tuktok o bunbuna ng pasyente ito. Crux sancte sacres or pontitum et humiliatum Deus non despicies egusum nol hum. Sunod na sabihin, layas ka sa katawan o layas sa katawan. Bigasin naman ang orasyon na ito sa bunbunan ng iyong pasyente upang manumbalik ang kanyang kamalayan. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere Nobis. At iyong tapikin ng balikat ng pasyente upang ito ay magising na.
At kapag magising na ang pasyente ay maghanda ng baso na may tubig na iinumin ng pasyente, pero bago pa inumin ay ibulong ang orasyon na ito sa baso na may lamang tubig. Cruz Sancti Pater Benedicti Cruz Sacra Sit Mihi Lux Non Drac Sit Mihi Lux. Iihip sa baso at ipainom ito sa pasyente upang manumbalik na ang kompletong isip at kamalayan ng pasyente at upang hindi na makabalik ang espiritu na ikinulong. Ito naman po ang mga orasyong pangkitil o panggilid sa leeg sa espiritong matigas at sinasabing hindi lulubayan ng pasyente. Ibulong ito sa dulo ng iyong daliri kung nais ninyong kumitil ng espiritu na matigas. Pumili na lang po kayo ng orasyong pangkitil. Pwede rin naman pong subukan lahat. Narito po ang mga orasyon. Pumili na lamang po kayo ng orasyong pangkitil ninyo, igilit po sa leeg pagkausal sa daliri upang mahatulan ninyo na ng kamatayan ng espiritu na magpatuloy na mamerwisyo. Sanayin nyo muna po ang buo ang paniniwala at ipon ng lakas espiritual bago sanayin o isagawa ang proseso na ito.